Reggie, anong maipapayo mo? Ay, kausap ko yung mga bata, yung mga staff namin dyan. Sabi nila, wala kaming matatabi. Naniniwala ka ba doon? Wala silang matatabi? O hindi, it's just a matter of mindset. May itatabi ka, not necessarily a big amount. It's the habit. Go ahead. Tingnan mo kung anong gamit, anong telepono ang gamit. Sir Alexander Ilario Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing Product Development and Sales Cluster ng Pag-ibig Fund. Boss Alex, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Aling opisina yung hiniram mo this time? Nandito ako sa Binyan office. Ayun. Kasi sumali tayo dun sa kick-off ng Bureau of Fire Protection. It's yung Fire Prevention Month eh. So, galing kami doon. Kaya ito yung pinakamalapit na opisina. Sabi ko na naghiram ka na naman ng opisina eh. Alam na alam kong Pag-ibig Fund yung opisina mo at sobrang liwanag. Gaganda ng office ni Alex. Ano po? Ikaw na nga mag-anunsyo ulit. I-anunsyo mo ano ang dividend rate ng regular savings at MP2 ng Pag-ibig Fund for the year 2024. Go. Okay, Alvin, salamat. Dahil po sa ganda ng operasyon ng Pag-ibig, malugod po naming ibinabalita sa inyo na ang dividend rate po for P1 o yung regular savings ay 6.6 at syempre yung pinakahihintay na MP2 ay 7.1% po. Maganda po ang performance natin ngayong 2024, nung nakaraang 2024. Kaya ganito rin po kataas yung naibigay nating dividendo kasamang Alvin. Siguro, explain mo, pag sinabi mong maganda ang performance, paano maganda ito at paano naging maganda yung performance at ano ang parang pruweba o resibo natin na maganda ang performance ng ahensya? Okay, unang-una, nakakapagdeklara tayo ng mas pataas na dividend rate. Remember, last year ang dividend rate natin was 6.5 if I'm not mistaken for P1 and 7.05 sa MP2. Ngayon, slightly tumaas yung ating dividend rate. Yung pagsabi ko ng slightly siguro para dun sa mga financial experts, yung ma-maintain mo lang yung iyong dividend rates at these levels ay isang malaking achievement. Tama yun. Ang dahilan po dyan, kasamang Alvin, yung sa net income po ni Pag-ibig ay 67 billion wow. for 2024. This is 20% higher than the net income in 2023. So ito po yung dahilan kung bakit tayo nakakapag-declare ng ganitong dividendo. Ayon sa batas, si Pag-ibig, ang kanyang Board of Trustees, minimum 70% dapat ang dinideclare niya doon sa net income bilang dividendo. Yan yung pinaghahati-hatian ng mga Pag-ibig members. Pero dahil nga maganda ang performance, si Pag-ibig Board of Trustees po, ang senior management ay nagpanukala na mas mataas sa 70% yung ating ideklara. At in 2024, 82.7% po, almost 83% po ng net income. In terms of peso value, 55 billion yan, kasamang Alvin, ang diniklara. Gusto ko nga tignan din sana yung ano ba yung mga net income ng top 10, top 15 private corporations sa Pilipinas. At alam mo, hindi naman sa masarap din kasi na isipin na kasabay natin yung mga malalaking kumpanya sa privado. Hindi, tsaka maganda, ang laki pala ng talon ng net income from 49 billion to 67 billion. Wow. 67 po. Anong naging dahilan doon? Maybe the members should know. Bakit ganun kalaki ang talon ng income? May binenta ba kayong malaking assets? Tumondo ba yung investments? Or paano ba? Magaling lang yung napakagaling nung pagpapautang natin sa ating housing operations at short-term loan operations. Example, in 2024, we released a total of 130 billion in terms of housing loan takeouts. Nagtamasa yung 90,640 families na magkaroon ng sariling bahay because of the housing loan takeouts. Doon naman sa isang negosyo ni Pag-ibig, yung short-term loans, mula
we breach our target eh. Ang target natin is around 64 billion. Pero in 2024, nakapagpautang tayo ng cash loans na 70 billion pesos, Alvin, sa 3.2 million na mga miyembro natin. So based on those two factors, talagang tataas yung ating net income. At maganda rin yung mga investments natin. Meron din naman tayong mga investments sa mga government securities, etc. At sa palagay ko, ang pinaka nagtutulak niyan, sabi nga palagi ni Manang Malen, kailangan yung mga pinapautang natin ay nagbabayad on time. At ang performing loans ratio po ni Pag-ibig, buong pagmamalaki po namin sinasabi ay 93.7% kasamang Alvin. Ibig Wow. sabihin, sa mga umuutang sa pabahay, 9 out of 10 ang religiously nagbabayad buwan-buwan. Tama. So yan po yung dahilan kung bakit tayo nakakatamasa ng ganitong klaseng In dividend. other words, Alex, parang dahil din sa mga miyembro, masigasig at talaga nagbabayad ng utang yung miyembro, kaya tayo nandito. Hindi balasubas yung mga nangutang na miyembro, ano? Tama po. Halimbawa, kasamang Alvin, hinihikayat po natin yung mga miyembro natin na umuutang ng cash loans sa iba't ibang mga financial institutions. Pag kailangan nyo po ng emergency cash assistance, sa Pag-ibig po tayo humiram doon sa ating multipurpose loan o doon naman sa calamity loan dahil yung interest po na kinikita doon sa pautang ng short-term loans na tawag natin sa kanila ay bumabalik po bilang income ng pondo at yan po ay kasama po yan doon yan po ang nagtutulak doon sa dividendo ni Pag-ibig Fund. Okay. One last na lang bago ko namin pakawalan. Kaya daw ba i-garantyahan ng Alex Aguilar na ang 2025 dividend rate ay mas mataas kaysa sa 7.1 ang dividend rate? Kaya ba? Ito po ang may papangako ng lahat ng lingkod Pag-ibig. 10 ng senior management at lahat po ng ating kasamang nagsisilbi. Patuloy po nating palalaguin ang inyong pondo. We are making the right decision sa ating mga investments. At isa lang po ang nasa isip namin palagi. Palaguin at ingatan ang pondo ninyo, mga manggagawa. Okay. Kayang-kaya yan, Alex. Nakaya nyo nga yung 8 nung 2017 eh. Alvin, please don't put me on the spot. Hindi, niloloko ko namin ni Jack. Sabi ko, lukoy natin si Alex, ipag-garantya natin. Siyempre po, hindi po siya naglolokohan lang po kami. Hindi po siya kayang i-garantya. Ang kayang i-garantya is they will work hard para lalong mapalago ang ipon po natin. After all, ipon yan ng mga miyembro. Hindi ba, Lex? Opo. Sa katunayan, kasamang Alvin, nais ko din lang banggitin. In 2024, di ba, nagtaas tayo ng contribution rates dun sa mandatory. From 100, ginawa nating 200. So, in 2024, ang nakolekta po natin na total savings, yung cash na pumasok kay Pag-ibig, is worth 132 billion. Okay? Pero magugulat ka na out of the 132 billion, 74 billion dyan ay voluntary savings. Kasama po ang MP2. About 80 to 90% of that is MP2. Okay, sige. Maraming salamat, Alex. Thank you for your time. As promised, ayan ikaw yung pangbukas ko. But thank you for taking time. Kahit papano, ha? Thank you. It's an honor. It's always an honor. Magpa-burger ka daw. Ang laki ng achievement eh. Dapat may pa-burger yan. Thank you. Banana Q tayo, banana Q. Thank you. Sige noong Alexander Hilario Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing Product Development and Sales Cluster po ng Pag-ibig Fund. Manang, magandang umaga sa iyo. Thank you for allowing Alex to be interviewed. Of course, thank you. Maraming salamat. Nandito po sa studio naman si Domingo Jack Jacinto Jr., ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Thank you for coming again, Jack. Nice to see you. Good morning, Sir Alvin, and good morning po sa lahat po ng nanonood at naikinig po sa programa po nila. And syempre, kasama din po natin ang isang registered financial planner at co-founder ng Wealth Archie YouTube channel, si Renzi
Piolena. Okay. Hi, sir. Hi, good Tama ba morning. pronunciation ko? Yeah, okay naman siya. Renzi. How do you say it? Renzi. Okay na yung Renzi. Hindi Yeah. Rienzi. Pwede naman. Pero anong madali. But yeah, Oh, Renzi. maraming salamat again for being here in your radio program. Natuwa ka ba? May MP2 ka ba? Wala pa. Wala ka ba? Pero, Magkakaroon ka. Kaya, magkakaroon tayo. Gusto mo ba? Pag ganyan na nakikita mo na ang dividend rate ay 7.1 from Yeah. 7.05, is that being a financial planner, does it make sense to open an MP2 account? Yeah, Okay. from a return point of view, maganda na siya kasi like right now, ang time deposit mo nasa 5% na lang, 4% na lang, tapos pababa pa, and yung savings rate mo 0.06% lang, no? Last time I check, may tax pa yun. Tax? Wala, saka government guaranteed pa. So, hindi na masama. And inflation mo is at 6% or bumababa na rin. No? So, kumbaga, from that perspective, mataas ang return, tapos you beat inflation pa, maganda rin siyang pang-diversify ng iyong mga hard-earned money. At bukod pa doon, if I may add, yung iyong kapital at the end of the term ng iyong MP2, bumabalik din. Kahit nakatali siya, Renzi, for 5 years. May term kasi. Yes. Okay lang ba yun as a financial planner? Okay lang ba na kahit na nakatali ang pera mo for 5 years? Yeah, okay naman yun. Kasi siguro sa mga nakikinig at nanonood sa atin, tanong nila yung sarili nila, itong pera ba na to na ilalaan ko sa MP2, hindi ko kailangan for the next 5 years. It's something kasi that everybody has to answer. Like for example, kung may magkasakit sa pamilya, kung magkaroon ng emergency, halimbawa, hindi ko ba gagalawin to? For example, pang tuition fee ng bata or may masira sa bahay, kung hindi ko gagalawin to with all of these emergencies and much more, then ako dyan na pwede siyang pag-diversify. Kasi ang problema dyan, again, as with other investments, no, pag hindi nakikita yung mga emergency, then magpipreterm, masasubject for taxes and fees. So, if pwede nilang pakawalan for 5 years, maganda siya. Maganda siya. Okay. Jack, kailan yung payout? So, na-announce na, no? Inanunsyo po ng Pag-ibig Fund 7.1 sa MP2 and 6.6 sa regular savings. Kailan yung payout? Yes, mabutit natanong mo, Sir Alvin, dahil marami sa ating mga MP2 savers, Sir Alvin, Sir Renzi, there is a large portion of our MP2 savers na yung pinili nila na para mag-receive nila yung kanilang dividends. Yung MP2 savings kasi, you can receive your dividends after 5 years, kino-compound mo yung dividendo. At may pumili na annual. Yung kanyang dividendo ay matatanggap nila on an annual basis. Yun namang sa regular savings, marami ring tumitingin yan, lalo na sa virtual Pag-ibig mobile app kasi tinitignan nila kung magkano yung tinubo ng kanilang savings. Yun yung hulog, di ba? Yung hulog nila. Back to the question, we're starting already to credit the dividend earnings of our members and for both regular savings and MP2 savings. So we'll update you and you can check via your mobile app para makita nyo kung magkano yung kinita ng inyong pera for 2024. So, which means hindi pa nagsisimula ang payout. Coming soon ang payout. Yes. But definitely, siguro kaya na ipangako yan within March. Ano? Oo. Kasi March 1 na ngayon eh. Oo, nako, yan ang utos sa amin ni Manang Malen. Dapat dahil nag-announce na ang ating chairman, Secretary Aguzar, we should already be crediting it already to our members' accounts. Okay, so ngayon, i-reorient natin sila. Nakita na nila, may 7.1 ang dividend yan. Hindi yan basta-basta, mas malaki pa kumpara sa mga bangko, di ba? Ano ba yung MP2, Jack? Ano ba yan? Kasi marami nagtatanong doon, pwede ba yung OFWs dyan? Pwede ba senior citizens dyan? Pwede ba hindi ako active na naguhulog? Sali din ako dyan. Yes, thank you, Sir Alvin. Sa ating mga miyembro, alam nyo, nagmo-monitor kami sa aming Facebook page and other pages of ABS-CBN dahil una kayong nag-anunsyo nung announcement namin ng 2024 dividend rates at nakikita namin, there are still members na nagtatanong, paano ba mag-apply? Ano ba yan? Hindi nila alam. Yes. And for all those members na nakikinig at nanonood ngayon, ang Pag-ibig Fund po has two savings programs, no? Yung regular savings program at yung pong MP2 savings. Yung regular, yun po kinakaltas sa inyo. Yan, yung Pag pong regular working kayo. savings sa mga employed members po natin both in the private and government sectors, pati po yung uniformed personnel. Yan po yung nakikita po ninyo sa inyong payslip na hulog po ninyo kada buwan
that's 200 pesos. Yeah. At tinatapatan ho yan ng employer ng another 200 pesos. Okay. For self-employed individuals, overseas Filipino workers, online sellers, TNVS drivers, and informal sector workers, ang hulog po dyan ay you can save 400 pesos preferably, at yan po yung inyong regular savings. Pag meron kayong regular savings po sa Pag-ibig Fund, ayan, Sir Alvin, pwede na po silang mag-open at maghulog sa MP2 savings. No? Yung MP2 savings naman ay it's a voluntary savings program na ang hulog ay 500 pesos kada buwan at nakalock in yung inyong iniipon, yung pera sa amin for 5 years. 500 po yung minimum, ha? Ibig sabihin, it can go higher. Tama. But it cannot go lower than 500. Thank you for noting that, Sir Alvin. Yung pong regular savings natin, pati yung MP2 savings natin, you can save more than what is the minimum. So, sa regular savings, kung 200 pesos ho, ay marami rin ho talaga ang nag-iipunan ng mas malaki. In fact, yung binanggit po ni Sir Alex kanina, 74 billion pesos yung voluntaryong nag-save sa Pag-ibig, yung amount ng voluntary savings sa Pag-ibig. 64 billion doon ay MP2 Ay, savings. MP2, yeah. Pero 10 Wow. billion pesos doon ay yung sa regular savings, dinadagdagan nila, Sir Alvin, knowing the value of the savings. Okay. So, ganin din po sa MP2, it's 500 pesos, but you Okay. can save even more. Okay. Renzi, bakit kailangan mag-save? Di ba yung mga lolo natin, yung mga ninuno natin, di ba kailangan mag-save kasi may pension ka naman sa SSS, eh. Di ba ganun yun, ano? Di ba ganun yung pag-iisip? Ba't mo kailangan mag-save pa yan? Hindi. Pagtanda mo may pension ka, tapos pwede na yan. In this day and age, bakit kailangan mag-save? Well, number one, siguro nung panahon ng mga lolo't lola natin, mataas ang interest rate. Pumapara yun ng mga 14%, 8%. Ngayon mababa ng interest rate. At bukod pa doon, yung presyo ng bilihin, gasolina, grocery, pamalengke, talagang mas ramdam mo Pati ngayon. maintenance. Exactly, maintenance. Kaya ma-share ko lang, no, kanina umaga galing lang ako sa Dragon Boat Paddle. So syempre dapat mag-exercise tayo kasi mahirap. Ano ka ba? Yeah, Ano tawag? Dragon Boat paddling. Rowing ba yun? Oh, rowing. Wow, kaya yeah. pala wala kang kataba-taba. Fit na mahirap, fit. mahirap na magkaroon ng maintenance. Pero bata ka pa naman. Di mo pa kailangan ng bata maintenance. pa naman. So, Oo. so going back to the question. So going back, no, so kailangan talaga natin na mabit ang inflation kasi again, no, tumataas ang presyo ng bilhin. And again, kapag tayo nag-retire at age 60, 65, yung iba 55, it stops. Yung pension na SSS siguro sa pagkakakompute ko ha, kung at age 60, mid-30s ka ngayon, siguro para kang tumatanggap ng mga 8,000 kada buwan, thereabouts, Yeah, todo na yun. maliit. Diba? Maliit yun. And imagine, from age 60 hanggang 90 ka, 30 years yun. 30 years na tumataas pa rin ang presyo ng bilihin, pero ang pensyon mo, flat lang 8,000. Hindi naman sa caregiver magkano. So, syempre, may diaper ka pa. I mean, di ba? Maintenance medicine. Yeah. So, talagang kulang siya. Kaya maganda itong mga Pag-ibig Fund, MP2, yung regular savings din para mapunan yung mga pagkukulang na to. And talagang ina-advocate namin to na usual na tanong, when do we start saving up or investing for retirement? Sabi ko, as soon as you get your first paycheck, Yes. mag-umpisa ka na. Kasi kung habang bata ka pa, no, mas talagang, sabi nga daig ng maaga pang masipag. So talagang when you're young, yung compounding mo, especially nakita ko na may compounding ang Pag-ibig MP2, maganda yun. And of course, a host of other investments sa market. Kasi ang Pag-ibig MP2, balik taya, di ba? You get your capital back, you get your dividends as well. Pero may mga instrument sa market na bukod sa may dividendo, umakit din yung yung ini-invest mo. So parang ang Like huling... what? Like what, for instance? Well, right now I researched some funds in the market last year nagbigay ng 34% price increase. Kumbaga, merong iba nagbigay ng 13% price increase, tapos yung iba nagbibigay Anong company yun? You can mention that actually. No worries well, about that. okay, sige. So this would be from ATR Asset Management kasi they manage yung mga funds na i-invest globally. So hindi mo na kailangan mag-open with offshore. Ano yung parang is yung sa ATR Quebec ba yan? Before they were that. Okay. Yes, So, yes. kasi may mga kilala ko dati dyan eh. So, parang siyang pooled Pooled funds na may yes, magmamanage professionally. Yes, and itong mga funds na to, merong exposed globally, merong global finance, global technology fund, meron silang global na multi-asset din na nagbigay ng 11.9%. Bukod sa
6% dividend. So kumbaga, naakyat din yung iyong ipon tapos may dividendo ka pa. So, Pero maganda sorry, rin paano pag wala kami alam ni Jack about it? O is it safe to invest our money there? O kailangan, may alam naman ako kung saan niya gagamitin yung pera ko. ako talaga ganitong funds no, most especially kapag equity stock market, at least 5-10 years down the road. Siguro kung kailangan mo yung pera within 1 year, ano ka na lang, time deposit, savings, yung mga No. digital bank. Kailangan ba may knowledge ako kung paano niya ginagamit yung pera ko? Or parang sitting pretty lang ako, invest ako ng ganitong amount, antayin ko na lang yung returns. Actually, that's the beauty of that one. Kasi yung mga fund managers, sila na bahala. Kumbaga, what stocks to buy, when and if to sell, as you know, as ikaw ay nagre-relax or you do your own employment. So, yung fund manager na yung bahala na mag-trade on your behalf. Maganda rin siya. Do you do that, Jack? May ganyan ka ba? What about the risk? Well, Kasi kung sa MB2 yeah. ako, parang wala naman akong risk, parang nakaupo lang ako Yes, doon. that's Parang, right. Tax-free although, pa. syempre 7.1 lang versus ano sabi mo, 34. may 34% nakapagbigay Taas, last Jack, year. 34. So, kami, no, kumbaga, diversification. Diversification lang. So, you have MP2 for the capital protection, for the government guaranteed, tax-free pa, di ba? Tax-free, yeah. Exactly. Yung ganitong mga funds, tax-free din siya. So, yes, volatile siya for the short term. Pero ako kasi, magsimula ka mag-play ng early 20s, magre-retire ka ng ng 60. I mean, that's 40 years, years, practically, di ba? So, ako naman like for example, yung pinagdaanan nating pandemic, mga 1-2 taon. So, kumbaga, what's 1 or 2 years of recession kung 40 years naman ang pinag-uusapan? Yeah. Now I get you. Oh, by the way, in-invite din po pala namin yung sa SSS kasi may may ganyan din yung SSS pension pangalan, booster ata, mga kasalanan ng SSS. Unfortunately, wala po silang time. O hindi sila available. Ano ba? Sorry po, kaya baka may magtatanong dyan about SSS. Pasensyahan po tayo. Kausap ko yung presidente, pati yung VP nila, ayaw nilang mag-guest, ayaw nilang i-discuss yung mga ganyang klase. Next time na lang daw sila. Oh, good luck naman sa inyo. Ano bang yun. pinaka-rewarding na investment sa mga consumer pero pinaka-riskier naman? Kung ako tatanungin talaga, investment talaga sa stock market or equities. Kasi Riskier yun. risky pero rewarding for the long term. Siguro bigyan mo ng mga 10 years, no? 10 years. Siguro 5, Parang okay haba naman pa. rin sila, Teddy. Well, kung nag-iipon ka naman for retirement, for example, meron kang anak na kakapanganak pa lang, gusto mo na mag-ipon for pang kolehiyo, 18 years pa naman eh. So, that's more than enough. Kaya, sinasabi namin parate, pag nagtatanong sa amin, Renzi, gusto ko mag-invest, ang tanong ko is, kailan mo to kailangan? Tinatanong ko yan. Kung kailangan mo yan within 1 year or less than 5 years, wag ka na mag-stock market. Mahirap na kasi, COVID, yung Russia, Ukraine, yung mga ganyang volatility sa stock market. Pero kung halimbawa, matagal-tagal pa din yan, MP2, magmamatch ka lang eh. So, ang tawag namin dyan, principle of matching. So, pag kailangan within 1 year, conservative na yan. Time deposit, money So, market depende fund. sa goal. Depende sa goal. Depende sa kailangan sa objective. pera. Oo, Yes, ganun kailangan. talaga. Kasi yung MP2, may ganyan, hindi siya parang pang retirement lang. Hindi eh. Kung may project ka, di ba kinuwento mo sa akin yun, Jack? Pwede siyang project-based or goal-based na maiksi lang yung time frame. That's correct. And for that reason, yung MP2 savings natin, you can have multiple MP2 savings. Yes. Para maplano mo, sabi nga ni Sir Renzi. So you can plan kung para saan itong account mong ito, para saan itong MP2 savings account mo na ito. So you can plan it depende nga kung ano yung plano mo over the next few years. Tama. So, Yes. pwede na may pet project ka. Halimbawa, you want to buy a car in 5 years' time. Yan. Kasi bagong pasok ka sa trabaho mo, hindi na-promote kang konti, no? May objective ka. You can actually do that. Yes, that's Kasi correct. compounded yung dividend Correct. doon. Yes, that's correct. Oh. All while, isisingit ko lang uli yung regular savings, all while you still have a regular savings, ito naman, pang-retirement mo naman. No? So, Which one? The yung regular savings. regular naman natin. savings. So, your oh. MP2 savings, you can use it for, again, your life goals, yung mga plano mo over the next few years. Habang, of course, we also would like to promote and encourage our members to increase the regular savings dahil ito yung may maturity na 20 years, ito naman yung pang-retirement mo.
Tama. Oh, kasi akala ng iba para siyang SSS na may makukuha kang lump sum pag hindi po siya ganoon. Makukuha mo ho lahat kasi savings mo yun eh. Yes, lahat. Wala tayong pinag-uusapang insurance pagdating sa pag-ibig fund. Yes. It's a savings Correct. fund. Lahat ng nakikita ho ninyong hulog ninyo sa pag-ibig Plus fund, dividend. plus the dividend yung kinita, yan po ay ibabalik sa inyo over time. Pero bakit ako mag-i-invest doon sa regular savings kung ang dividend niya ay 6.6 lang? O di mag-i-invest ako dahil 7.1? Di ba paano nga yun? Again, tama, no? Butit nandito si Sir Renzi. No? It's a matter of when you need your savings, when you need your funds sa buhay mo, ano? So yung MP2 savings, ang mandato kasi namin, Sir Alvin, of course, is to promote savings, at ang dulo namin, ang dulo natin is to uplift the lives of our members. So yung MP2 savings is an avenue for them to plan for short-term goals, and yung regular savings for you to plan for your retirement, Yeah. for the future. Medyo longer yung longer term yung plan. Reggie, anong maipapayo mo? Ay, kausap ko yung mga bata, yung mga staff namin dyan. Sabi nila, wala kaming matatabi. Naniniwala ka ba doon? Wala silang matatabi? O hindi, it's just a matter of mindset. May itatabi ka, not necessarily a big amount. It's Tingnan the mo- habit. Go ahead. Tingnan mo kung anong telepono ang gamit. Ako naniniwala I started off siguro tagal na, no, early 20s. Government employee din ako dati. 10,000 yung first salary ko. Believe you me ha, parang feeling ko mas may natatami pa ako ng 10,000 yung sahod ko Kesa sa- ngayon. Kasi of course, lifestyle inflation. Of course, nagkapamilya ka na rin. Pero tingin ko talaga wala yan sa laki ng kinikita. Pero yung talagang masinop, no? Masinop pagbaba. Yung basic talaga. Jillian, pagbabudget. makinig kayo dyan, ha? Ayan, no? Ano to? Eksperto to. Wala sa laki ng kinikita. Nasa pagbabudget yan, pagiging masinop. Kasi, believe you me, merong akong isang kaso na na-handle, multinational company na empleyado sa may Taguig. Siguro mga 250,000 pero napakabaon sa utang, walang natitira. 250,000 ang kita niya Per every month. Oo, Malaki pero na ang yun. daming utang. Okay, walang natitira. Lugi pa siya. Okay? So, again, no, wala talaga sa laki na sinasabi yan. Nasa pagiging masinop talaga at pagbabudget talaga. At hindi mo kailangan ng malaking amount. Sabi ko sa kanila, it's the habit. You Yes, start a habit that's na right. talagang magsusubi ka. Oo, Pero totoo yan. naintindihan ko rin that it is easier said than done. Maybe we can ask for your help. Maybe a little tip. How do you make sure that you set aside something from your income? Okay. By monthly income? Sige. So, maganda yung Pag-ibig MP2 kasi 500 pesos lang pwede ka na mag-umpisa, no? And maganda rin sa financial landscape natin ngayon, yung mga nabanggit kong funds kanina, you can start for as little as 1,000 pesos. Which funds are these? Itong mga global funds, sa bangko din, meron din, may nakikita rin ako sa app na as little as 50 pesos eh. Pwede ka na mag-umpisa. So, ako talaga nakikita ko na wala talagang rason na hindi talaga makapag-ipon kung gugustuhin lang talaga. Before kasi to invest, nung medyo bata-bata pa ako, 100,000 pesos bago ka maka-invest. Masyadong malaki. Di ba? Masyadong malaki. Ngayon, ang baba na. Siguro, 500 pesos, 2 kape lang yan na, di ba? So, kayang-kaya yan. So, siguro, unahin muna magtabi talaga. Siguro, start na baby steps muna. 500 muna. Tapos, pag medyo nasanay ka na, then you can... 500 per month. Pwede naman, 250 per payday. Ano ba naman ang 250 per Parang maliit payday? naman masyado. Well, yung iba kasi gusto munang masanay muna. Okay. 'Di ba? Masanay muna. So, kapag nasanay-sanay ka na, and then pwede mo nang taasan 1,000 a month, ganyan, yung mga okay. regular savings program, may mga nag-o-offer din diyan ng mga employee investment program halimbawa. So, unahin talaga ang investment. And siguro yung iba feeling kasi na, pinaghirapan ko to, bakit hindi ko ma-enjoy? Okay? Yung mga YOLO. Mga YOLO, yung mga you deserve only ko live to. once. Diba? Oo. Tapos ano pa yun, yung healing my inner child, naging Ganyan uso si pa yan. Jillian, ganyan. Di ba? Oo. Okay lang yun. We are not against that. In fact, we also encourage that basta within budget. Ito, ma-share ko lang sa mga viewers natin, no, saka listeners, kaming mag-asawa,
every month nagsa-celebrate kami ng mansari namin. Oh. Everyone, no? Every So month. may budget yun. May budget, okay? May budget din yon. So, parang do we feel na parang pinagkakaitan namin sarili namin? Hindi. Hindi, Kasi every month pero naka-budget. O halimbawa, 2,000. So kahit 2,000 every month, kumain kami sa labas o magpamasahe kami, manood ng sinabasa, budgeted siya. Okay. Ganun siya. You do that, Jack? You also go out na may kailangan may budget din tayo. Hindi tayo puro tipid. Oo, dapat again it boils down to financial planning, Yeah. Even financial literacy. Yeah. Kaya dugtungan ko lang yung sinabi ni Renz, isa sa mga dahilan kung bakit nakikita namin na successful yung ating MP2 savings and even our regular savings program is kasi tinanggal namin yung hadlang para maisipang mag-ipon ng isang miyembro. Dahil yun naman talaga ang aming mandato na to promote savings amongst Filipino workers. So kung tinaasa namin yung initial savings, hindi namin matutupad yun. So kaya 500. Kaya it's at 500. But you can actually remit 500 every day if your budget allows That it, is right? correct. 500, At 500. mahalaga yung nabanggit na yan, no? Mahalaga kasi na yung pag-iipon ay maging habit. That is why we have companies na yung kanilang mga employees dun sa kanilang payroll, kasama na yung MP2 savings sa kanilang monthly deductions. Oo, para convenient na overtime hindi na nila napapansin na that's kapag-ipon kami ng ganito Yeah, kahalaga tama. kasi Yeah. naging part na siya ng iyong financial planning for Pero literally speaking, hindi naman kailangan pumunta ng branch to remit, right? Oo, hindi. Oo, you can do it as mentioned, you can do it online via virtual pag-ibig. If employed, I would encourage you to request your employers. Pwede ba sa GCash? Yes, pwede sa GCash. Oo, Yes, sa pwede Maya? Sa GCash. Maya, maaari Pwede. din. Yes. Oo, So nga. again, the best thing para sa amin na napapansin namin talaga is through your employer. Na isama na sa salary deduction mo kada buwan para hindi mapansin na overtime masanay ka na at makikita mo na lang ang laki na pala ng naipon ko. Oo. At saka masarap yung feeling, Vince. Na may Oo. tinanim ka, tapos Yeah. aanihin mo after That's a right. certain... Hindi ba? Oo. Parang fulfilling yung sarap. Kesa naman pagka-retiro mo, makikita ka sa labas ng SSS tapos nag-rally ka maganda talaga na you owe it to yourself. Pinaghirapan mo yan, so kailangan ding pondohan mo yung sarili mo. May nakita nga ako sa magazine, no? Sabi nila, your retirement is your most, parang pinakamatagal na vacation. Kumbaga, so kailangan pag-iipunan mo talaga siya. At maganda rin itong mga ito sa pag-ibig, no, yung auto-invest, no, kasi ang maganda rito tinatanggal mo yung kasi kung hindi ka kung voluntary ka lang, tatamarin ka, 'di ba? Tapos pag alam mo naman ngayon, pagbukas mo ng mga mobile phone, saka ng mga laptop, nako, add to cart agad, 'di ba? So sinasabi nga namin pag nagbibigay kami ng mga talk seminar, add to goals muna bago mag-add to cart. Kasi Renzi, I think nagsa-strategize din nila to entice you to spend. Yun din yung trabaho nila. Yeah. Tuksuin ka, That's akin na right. yung pera mo. That's right. Kaya So, maganda. nasa sayo. Kaya maganda tong mga auto-invest ng pag-ibig and yung mga financial institutions din natin, meron silang auto-invest feature para at least wala ka ng yung tinatawag namin na behavioral momentum, no? Kumbaga, nakasubi na agad siya, automatic, hindi ka natatamarin pa or tipong conforme sa gising mo sa umaga. Magko-commercial gap ako, bigyan natin ng mahaba-habang oras yung ating Q&A. Now we have a full 15 minutes para sa ating Q&A. Sabi ni Ma'am Yoli Velasco, good morning Alvin, how about lahat ng packaging ng, ay di pala, relate. Sa isa pala yun. Ito, please ask in the event na di matapos ang MP2 due to let's say any emergency, is it possible for a pre-termination and how to go about it? Yes, pre-termination before the 5 years is over. Yes, wag naman sanang mangyari but it is allowed, no, because yung for example critical illness of the saver or a family member, maaari po ninyong i-pre-terminate yung MP2 savings nila. So, pero hindi mo na makukuha. Kuha mo pa rin yung dividend ng unang taon na sakop, di ba? O hindi na? Kung magkano yung kinita niyang dividendo for a calendar year, makukuha pa rin niya.
Okay. Pero ano kamo yung anong grounds for pre-termination? Ang pre-termination natin is on critical illness of the member or a family member. Hindi, gusto ko lang kunin ulit. Maaari rin naman, you can pre-terminate. However, may bawas dun sa dividendo na matatanggap mo. Kasi pre-terminate mo without any... But the principal will yan remain. naman, because the principal is always intact. Or maybe if you wanna immigrate abroad. Pwede ba yan? Is that a reason para mag-pre-terminate? Hindi mag-immigrate na ako sa Amerika. Yan, pwede yan pagka sa regular savings na. No. Sa MP2. Sa MP2, hindi. Bakit? Oo. Kasi you can continue to save it. Okay. Sige, sabi ni Corazon Llanes, paano po if nakuha ko yung HDMF fund ko, nung nag-retire na ako, pwede pa ba ako mag-invest din sa MP2? Yes. Thank you for that question. Because in fact, yung MP2 savings natin is open to active Pag-ibig Fund members and former Pag-ibig Fund members. So yung mga retired ho nating mga kasama na ngayon ay pensioners na they can open an MP2 savings account and save. Sabi ni Lenny Pangilinan, tanong ko lang po kung tutubo pa po ba yung pag-ibig ko? Ano yung pag-ibig yung sinasabi? Baka ibang pag-ibig to, Lenny, Kahit ang tagal ko na pong hindi nahuhulugan, ayun lang. One of the stories, Sir Alvin, sa Renzi, na when members na hindi naghulog for a long time sa kanilang pag-ibig, tapos makikita nila yung kanilang record, yung kanilang savings with pag-ibig, may pagsisising halo na nakikita nila, ay tumubo pala ng over the past year, sana hinulugan ko siya. So that is, to answer the question, yes, maaari po ninyong hulugan yun, and yes, kahit hindi po nyo nahuhulugan yun, tumutubo po ang pera ninyo sa pag-ibig. Sabi ni Rico, dun sa pooled investment, ano ang garantiya nakikita? Actually, hindi ginagaranti ba? I don't think so. Wala siyang guarantee. Pero sabihin na lang natin na conforme talaga kung kailangan ng pera. Like for example, kung long term yan at makikita naman sa charts like stock market, itong pinaka-favorite ko na na chart, yung US stock market mula 1900s hanggang ngayon, paakyat pa rin siya long term. May World War I ka na, may World War II ka pa. So the longer you stay, most especially in these funds, the higher the chance na ikaw ay kikita. Pero kung halimbawa, kung kailangan mo lang ng short term, then dapat nasa conservative na lang tayo. And we can help naman yung mga clients natin kung kailan kailangan. We can advise them on that one. The same ba yun, Renzi, sa, di ba yung mga bangko may ganun daw. IUUI? Iba sabi UTI, pero iba yun, diba? UITF. Ano yung sabihin nun? UITF. We call it the Unit Investment Trust Fund. Ayun. Is it the same as what you're talking about? Yes. Okay. Ang maganda ngayon is that itong mga UITF as the financial markets evolve, itong mga UITFs before kasi Philippine market lang ang ini-investan. Ngayon, pwede ka na mag-invest globally. So yung mga biggest stocks like Microsoft, Apple, Samsung, you can already invest without you leaving the country and for a minimal amount, 1,000 pesos lang. Pero is it advisable to go through a bank or diretso na kayo sa kagaya ninyo? Ano tawag sa company ninyo? Well, we are financial planners. So we advise clients as well. And yes, they can ask their banks kung meron silang mga ganitong funds din. But right now, kasi sa nakita ko yung ATR asset, ang talagang maraming funds talaga na may global infrastructure, global healthcare, global technology. So far sila yung maganda ang roster na nakikita ko. Sabi ni Ann, mga sir, may benefits pa rin po ba ang regular savings? Of course. Or mas recommended nyo po ang nasa pag-ibig na lang mag-ipon. Ulitin mo na naman yung nalilito sila Go ahead. Go. Thank you. Ann, at sa lahat po na nakikinig, Ma'am Ann, ang regular savings, ito po yung mandated contributions natin sa Pag-ibig Fund. Ito po yung nakikita ho ninyong contribution sa inyong payslip. Yan po yung ay kinakaltas sa inyo. Yung kinakaltas po sa inyo. Pera po ninyo yan at matatanggap po ninyo yan upon maturity of 20 years or upon retirement. Kasama yung tubo. Yung MP2 savings naman ay ito po ang voluntary savings program ho natin na 5 years lamang naman yung maturity period. Maaari po nyong ipunan yan pareho. Tapos sir, pwede po itong i-roll din, di ba? After 5 years, pwede kang magpatuloy ng panibagong ano. Yes, and of course, we encourage all our MP2 savers na after po na matapos yung 5 taon ay patuloy po kayo mag-ipon sa pag-ibig. Related yung tanong ni Eleanor. Kasi actually hindi siya automatic, sir, hindi siya automatic. You need to do something.
automatic. Sabi niya, ask ko lang po kung kailan ka mag-a-apply ng withdrawal sa MP2. Tama. First time ko po kukuha ng annual interest, sabi po kasi sa Pag-ibig, need pa i-apply ang withdrawal. Kailangan, hindi siya automatic, right? Yes. You need to do something. Pagdating po sa annual payout, ito po yung mga MP2 savers natin na ang pinili ay matanggap yung kanilang kita annually o taon-taon. Kailangan po natin itong i-apply. Bakit? Dahil po, para sigurado po na yung bank account ho ninyo ay tama. Baka ho kasi nagbago ho kayo ng bank account kung saan namin i-credit yung inyong kita, baka mali. So, kailangan pong i-apply para sigurado po ng inyong kita ay ma-deposit ho namin dun sa tamang account. No, but even for the maturity, limbawa nag-mature ng 5 years, Renzi, kailangan mo pa rin mag-apply. Hindi siya automatic na, at saka hindi siya automatic na magro-rolyo. You need to open a new account. You Kasi need to yun ang open, nangyari sa akin. yes. Nag-mature ako nung January. Kailangan ko, nag-open ulit ako ng panibago. Well, you need to do something. You need to apply. Salamat. In fact, yan yung clamor ng ating mga members, and we're improving yung rollover mechanism Oo, sana ng matik. ating MP2 savings. Oo, kung wala ka nang gagawin, pag hindi ka umakto na i-claim mo, automatic siya na magro-rolyo. Hindi siya ganun eh. Parang time deposit. Oo, tuloy-tuloy lang siya. Pero how do you inform the members na malapit nang mag-mature? Or is that the responsibility of the member to know when your MP2 account will mature? Ngayon, habang ine-enhance pa natin yung ating sistema ng rollover, ini-inform natin yung pamature pa lang na MP2 saver. So bago pa Ini-inform nyo ba? ini-inform Paano? natin through a letter, through an email, para malaman nila na, o ma-remind sila na malapit ng mag-mature at maaari nilang makuha na yung kanilang MP2 savings. And of course, to inform them how to save again and to create another account. Sabi ni Joy, hello sir, naging member ako ng Pag-ibig for 3 months only kasi nag-early retirement ako. Oy, bakit 3 months lang? At hindi na ako nakahulog para i-continue. Now, I'm 64 years old. Pwede pa ba ako mag-invest sa MP2? Also, ano ang assurance namin sa mga pera na hinuhulog sa MP2? Hindi po ba siya risky? Alright, para po sa sa ating nagtanong, you can still apply for an MP2 savings dahil hindi pa ho kayo 65 sakto, no. So open, and ang gawin ho lamang ninyo ay maghulog muli sa inyong regular savings. At pagkatapos nun ay maaari na ho kayo mag-open ng MP2 savings account. Sabi ni Jed, if I retire early, may makukuha akong lump sum, ano ang suggestion ng guest ninyo? Saan ko siya pwedeng ilaga? Kasi ang daming naloloko na entire retirement fund wiped out because of scams. Ay, oo, nakakaawa. They can contact me Go ahead. sa Facebook, no. They can just look for my name, Rian Zibirena, sa Facebook, at ayun, pwede ko silang mabigyan ng payo, and also may number na pwede ba ibigay? Kung sigurado kayo bibigay mo, Okay lang, ano ka, sige. Kasi uulanin ka. they can contact me through Viber, Sige, go. 0917-517-1116. But Ay, ulitin mo kasi mabilis. oo nga ulitin natin, 0917-517-1116. So pwede nila akong i-Viber or i-text, tapos mabigyan natin ng karampatang na advice. Pero siguro broad strokes lang, no. Ako hinahati ko yung pera. Pag kailangan in 1 year, sa mga conservative na lang yan. Kapag kailangan more than 5 years or 10 years, pwedeng stock market. Pag between 1 to 5 years, pwedeng mga bonds or bond funds. So, conforme kung kailangan pera. So, medyo chachap-chapin natin yan. Kaya, si mas Renzi po, usapan. professionally yan po talagang ginagawa niya. Oo, diba? How Yes. many years ka na ganyan ang ginagawa, Renzi? Matagal-tagal na ba? 2005 pa. So Oo, yun po, matagal-tagal. at saka konektado naman po siya sa ATR. Ano CIS? Hindi pinadagdag mo. CIS, ATR, FABI, ano yun? Yeah, it's CIS is Certified Investment Solicitor. This license from SEC na pwede mag-offer ng mga mutual funds. Kasi hindi lahat, kasi yun na nga di ba? Marami scam. nag-offer ng investment sa market na biglang scam pala or biglang tatakbuhan ka, and this license kumbaga it gives us the license to offer yung mga legitimate na investments na hindi ka tatakbuhan at hindi scam.
So, yun ang ibig sabihin ng CIS. Yes. Certified Investment solicitor. Solicitor. Parang Yes. abogado pala. Oo. Certified Investment Investment Solicitor solicitor. po siya ng ATR Fabi. Oo. Ayun. Yes. Dating ATR Kim Eng. Sabi ni Bien Ramos, paano po kami mga OFWs? Ano po ang recommendation ninyo sa mga investment? Well, ikaw ang sasagot nun, pero isigit ko lang, OFWs can actually join MB2. Yes. OFWs po are covered po by Pag-ibig Fund membership, and in fact we have around 1.4 million members na OFW. Salamat po sa mga OFWs na nagtitiwala sa Pag-ibig Fund. Maaari po kayong, again, ang payo po namin ay magdagdag, maghulog po sa inyong regular savings sa Pag-ibig Fund para po pagdating ng retirement meron po kayong makuha. At maaari rin po kayong mag-apply for benefits because of your regular Okay. savings, That's right. housing loan and all. While you can also save sa MP2 savings para ho ay mas malaki po ang inyong maipon sa Pag-ibig. Z, OFWs, ano advice mo? May pera ang mga yan. Ay, oo. Pero they will not be forever may pera. Oo, kasi magre-retiro ka rin, di ba? So, ayun lang, no? So, siguro i-match lang natin kung kailan kailangan ng pera. Kapag ka pang retirement, yes, MP2, yung ating regular na savings na Pag-ibig, and of course, investment din sa mga stock market. Kasi kung matagal pa, give it 10, kung 10 years or more pa, okay yan, di ba? Pero kung kailangan ng pera like in 5 years time, pwede sa mga bonds or bond fund kasi may mga OFW tayo na gustong mag-business, di ba? May mga ganyan na ayaw lang forever lang sumasampa. So ayun, no? So again, they can contact me through my mobile para mas magbigyan ko ng mas accurate na recommendation. Kapag within 1 year lang, conservative na lang, mga savings account na lang, time deposit kasi ayaw mo naman na malugi, di ba? At bumaba pa yung market kasi like pang bakasyon, pang tuition fee, iba naman ang pinagtatabihan nun. Sabi ni Alfred, nakukuha po ba agad ang tinutubo ng MP2 yearly? Yes, if you want. Or isang bagsakan po yun after 5 years. Ayan, thank you sa tatanong. Both options, yung pareho po ninyong sinabi ay maaari po ninyong gawin. Kung alin po yung inyong gustong piliin, maaari nyo pong piliin na taon-taon ay matanggap yung inyong dividendo, yung inyong kita, or i-compound after 5 years, tsaka po ninyo ito matatanggap kasama yung iyong principal na hinulog. Okay. Sabi ni Lucy, senior na po ako, nakakahulog ko lang ng MP2 kung sakaling mamatay ako. Lucy, mamatay agad? Sino-sinong pwedeng makakuha ng savings ko? Although talaga mangyayari po yan. Ano? Di naman tayo immortal. Ano po ba ang mga requirements na kailangan nilang i-prepare? So gusto niyo maghanda. May kailangan po ba akong gawin bilang may-ari ng pera? Again, wag naman po sanang mangyari. Ngunit kung tama naman si Sir Alvin, kailangan ding pagplanuhan yung mga bagay na iyan. Ano? Kung sakali pong mangyari yan, yung pong inyong MP2 savings, maging yung regular savings nila, Sir Alvin, it will go to their beneficiaries. Ano? At ang pagdating sa... Beneficiaries based on the law. Yes, base sa... Hindi ka pwedeng magtalaga ng beneficiary. Hindi po kayo maaaring mag-declare ng beneficiaries dahil ang sinusunod po natin ay kung sino po yung legal beneficiaries nyo ayon sa batas. Oo, so hindi ba pwede yung... Kasi may mga LGBT couples. Paano yun? Hindi sila kinikilala ng batas. I mean, in terms of pagmamana, mapupunta talaga ngayon, sa for example, next of kin. single siya, pupunta yun sa kanyang magulang, o wala na yung magulang sa kapatid, at tama, sa next of kin. Okay. May nagtanong dito, hindi ko na siya mahanap na pag after 5 years at hindi mo kinlaim, tutubo pa rin daw ba? Hindi ba na-explain sa akin yan ni Contessa? Parang hindi na, di ba? Kung sakali na yung miyembro natin na may MP2 savings, hindi niya nakuha or for any reason, hindi niya nakuha yung kanyang MP2 savings na nag-mature, may tubo pa rin yan based doon sa dividend rate ng regular savings for the next 2 years. Sa regular savings na siya i-base. Yes. Hindi na siya dun sa Hindi na MP2. dun sa MP2 savings. Okay. Para lang malinaw. Sige. But we're running out of time. Hingi tayo ng parting shots ng ating mga bisita. Ano ang gusto nilang sabihin sa ating mga kababayan when it comes to savings? Unahin natin Sige, Jackie, ka muna. Go. Una po sa lahat, Sir Alvin, at sa ating mga miyembro na nakikinig ngayon, maraming salamat po. Yun po yung aming masasabi po for continuing to trust and support Pag-ibig Fund because yung 2024 nga po ay we reported another banner year. Pinakamataas na kontribusyon na nakolekta mula sa mga miyembro, pinakamataas na naipahiram sa aming housing loans, cash loans, pinakamataas na net income,
pinakamataas na dividends declared, and again, it's because of the support of our members, and I hope you continue to support us, and we promise you, ang pangako naman po namin sa Pag-ibig Fund ay patuloy ho namin gagawin ang aming makakaya para pangalagaan yung pondo ho ninyo para po mahusay ang tubo habang mababa pa rin yung interest namin sa aming mga pautang. Promise po na line up natin yung housing. No? He was supposed to say something about housing. Line up natin dyan, ha? Para iba naman yung topic. Go ahead, Renzi. Yeah, maraming salamat again. And ang Pag-ibig MP2 ay isa sa mga napakaraming instrumento sa market para magpalago ng ating hard-earned money. No? So, again, magsimula ng maaga, maging masinop sa ating pera at kumonsulta ng isang professional. And mention your number again. Kung may kailangan, kung kailangan nyo lang po yung financial advice, talk to Renzi. Yes, you can contact me via SMS or Viber 0917-517-1116. 11/16, birthday ko yon. Salamat. Thank you very much. Renzi Piolena, Registered Financial Planner at co-founder ng Wealth Archie YouTube channel, CIS ATR Family. Jack, thank you. Maraming salamat. I appreciate it. Maraming